Ang kwentong ito ay hango sa aking buhay. Noong nasa akin pa ang pinakamalakas na bertud na nagmula sa isang kampo ng kadiliman pero nagamit ko sa kabutihan. Wala palang imposible kung gugustuhin. Lahat ay may paraan at lahat ay may hangganan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Marco. At para mas maintindihan ninyo ang aking kwento, ay halina't sabay-sabay natin pakinggan ang pagsasadula nito. Tara na at umpisahan na natin ang pakikinig dito sa aking kwentong kababalagan. Marco! Marco! Narciso, ano ba ang sadya mo? Aga-aga pa nabubulahaw ka na. Nabitin tuloy ang tulog ko. Siguraduhin mong maganda ang ibabalita mo ha. Dahil kung hindi kukutusan kita. Eto naman. Siyempre, pagkakakitaan ulit ito. At tiyak kung baka tiba-tiba na tayo ngayon. Kasi ang mapa na dala ko ngayon ay napakaraming ginto ang nilalaman. Pero gaya ng dati ayaw ng amo namin sa mina na pasukin. Dahil sa may nakabantay daw doon na dyablo. At kung sino man ang makagambala sa bantay na iyon, tiyak na kamatayan daw ang sasapitin. Mukhang ayos nga yan ha. Sus, nagpapapaniwala ka na naman sa mga bantay-bantay na yan. Ilang kuweba na ba ang ating nahanap at pinasok na kinatatakutan ng amo mo at sinasabing may bantay? May nakita na ba tayo? Wala hindi ba? Kung hindi puro kayamanan. Ang kaso nga lang kaunti lamang ang ating mga nakukuha at hindi ganoong kalakihan ang halaga. Kaya sana nga sa pagkakataong ito ay tumiba naman tayo para maituloy ko na ang pagpapaayos sa mga pinangakuan kong ipapaayos na mga orphanage at mga eskwelahan. Para sa mga batang gustong matutong mag-aral ng libre at may masisilungang bahay. Kung bakit ba kasi nagtsatsaga kang tulungan ng mga iyan, hindi mo naman kaano-ano. Di sana, marami ka ng pera ngayon kung inipon mo na lang. Tol, mas masarap pa rin sa pakiramdam ang may mga tinutulungan. Kaysa naman sa iyo, sa sugal, bisyo at babae lang napupunta ang mga pinaghihirapan mo. At least ako nag-enjoy, Marco. Ikaw ba? Masaya ka sa ginagawa mong pagtulong sa mga hindi mo kaano-ano? Gaya nga ng sabi ko, Narciso, masarap sa pakiramdam ang makatulong sa iba. Kaya syempre masaya ako. Tama na nga ang diskusyon na ito. Ang mabuti pa ay hintayin mo ko dyan at magbibase lang ako. At habang naghihintay ka, pag-aralan mo ng mabuti ang mapa para hindi na tayo mahirapang hanapin ang kuwebang kinaroroonan ng mga kayamanan. Oo na, kanina ko pa ito na pag-aralan at alam ko na kung saan ito makikita at malapit lang din dito. Good. O siya, may iwan na muna kita. Bilisan mo ha. Wala ka bang kape dyan? Sus, para ka namang bago. Pumunta ka na lang doon sa may kusina. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Pagkatapos kong gumayak, ay eksaktong tapos na rin si Narciso sa pagkakape. Kaagad din kaming lumakad ng araw na iyon para suriin ang lugar kung nasan ang kuwebang tinutukoy ng kaibigan ko. Nasa gitna iyon ng gubat at ayon sa sabi-sabi sa mga nakatira sa paanan nito ay may mga kababalaghan nga raw na nangyayari sa parte ng kagubatang iyon na malapit sa kuweba tuwing sasapit ang gabi. Palagi daw silang nakakarinig ng mga kakaibang alulong ng animoy nang gagaling sa ilalim ng lupa. May mga ibinalita rin sa amin ng mga residente na may mga taong sumubok at nagtapang-tapangang pasukin ang kagubatan at ang kuweba. Pero karamihan dito ay hindi na nakabalik pa at hindi na alam ang nangyari sa kanila at ang iba naman ay nakabalik naman ng buhay. Pero parang mga tulala at ang tanging kanilang mga sinasabi ay ang katagang dyablo. Ewan ko pero nanindig ang aking mga balahibo sa mga sandaling nagkukwento ang isang matanda sa amin at ramdam ko rin na ganoon ang kaibigan kong si Narciso. Binalaan pa nga kami nito na
Kung may bala kaming pasukin ng gubat at ang kuweba, kung ayaw naming matulad sa mga nauna ng nabiktima ng isang nilalang na kampo ng kadilimang naninirahan sa loob ng matandang kuweba. Pagkatapos namin marinig ang lahat ng kwento sa amin ng matandang lalaki, ay nagpaalam na kami. Nalalamig pa rin ang aking pakiramdam. Napakiwari ko'y totoo ang kwentong aming nalaman. Hindi rin makapagsalita si Narciso habang kami ay naglalakad pabalik sa kotse. Saka lang namin nagawang mag-usap nang makasakay na kami ng sasakyan. Ano, Marco? Itutuloy ba natin ito? Gaano ba kalaking halaga ang makukuha natin sa kuwebang iyon kung sakali? Kung pagsasamahin natin ang lahat ng kayamanang nakuha natin sa mga matagumpay nating lakad, baka kulang pa kumpara sa laki ng kayamanang nakapaloob sa kuwebang iyon. May tuturing na pumapangalawa ang kayamanang ito sa malaalamat na Yamashita. Bakit ka pa nagtatanong kung itutuloy natin o hindi? Dahil ba sa kwento ng matandang iyon, kaya pababayaan na lang natin ang oportunidad na ito para makalikom ng sapat na halaga, para makapagbagong buhay na. Mag-isip ka nga, Narciso. Para kasing totoo ang mga kwentong sinabi sa atin . Alam ko at naramdaman kong kinilabutan ka rin, kagaya ko habang nakikinig sa matandang iyon. Kaya hindi ko maiwasan ang mag-alala, pero tama ka. Hindi sapat ang kwentong iyon para pigilan ang pagyaman natin. Mawawalan ako ng mga chika-beng-beng kapag naubusan ako ng pera. Ay nako, Narciso. Sinasabi ko na nga ba't dinadaga na yung dibdib mo . At ang nagpapatatag na lang sa'yo ay yung mga babae mo. Lintik to, oo. Masyadong nagpapapaniwala sa mga kwentong barbero. Pilit ko na lamang na hindi ipinapahalata kay Narciso ang nararamdaman kong takot sa nalaman naming nakapaloob sa papasukin naming kuweba sa gubat para hindi siya tuluyang panghinaan ng loob. Habang pinagmamasdan kasi namin kanina ang matandang lalaking naglalahad ng lihim ng kwentong iyon, ay wala kaming mabanaag sa mukha nito. Nagawa-gawa lamang niya iyon. At pati ang ibang mga tao na naroon ay kita namin ang pangingilabot nila sa pamamagitan ng pag-aplos ng mga ito sa buo nilang mga braso. Pagdating namin sa bahay ay walang imik kaming bumaba ng kotse ni Narciso. Pagpasok namin ng bahay ay dumiretso ako sa kusina para magtimpla ng tig-isa naming tasa ng kape. Pagkabot ko nito sa kanya ay sabay pa kaming napahigop bago inumpisa ng pag-uusap. Mamayang gabi ay papasukin na natin ang kagubatan papuntang kuweba na nasa mapa. Huwag na nating patagalin ito at baka maunahan pa tayo ng iba. Wala ka talagang kinatatakutan, Marco. Pero sige, sang-ayon ako sa sinabi mo. Tama ka. Baka maunahan pa tayo ng iba at mapurnada ang lahat. Mabuti na yung sigurado, Narciso. Sige na, ubusin mo na yung kape mo at umuwi ka na. Ako naman ay kakain lang din sa labas mamaya. Tinatamad na akong magluto . Tumango lang si Narciso. Sa kanya dire-diretsyong hinigop ang kanyang kape. Nakailang beses pa siyang ibinaba ang kanyang tasa bago niya naubos ang laman. Paano, Marco? Mauuna na ako . Salamat sa pakape mo. Sumaludo na lamang ako sa kanya. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad palabas ng pintuan. Inihatid ko na lamang siya ng hatid sa pamamagitan ng pagtingin ko sa kanya sa bintana ng bahay. Nang makalabas siya ng bakod ay dito na ako suminghal ng malalim. Bakit ganito? Bakit kinakabahan pa rin ako sa gagawin namin ni Narciso mamayang gabi? Bakit parang may kakaibang mangyayari? Nice. Di naman ako dati ganito . Masyado ko na sigurong itinatanim sa isipan ko ang kwento ng matanda kanina. Kaya kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa aking kokote, makalabas na nga lang para kumain. Dumiretso muna ako sa lababo sa may kusina para magilamos na muka. Nagpalit na rin ako ng damit pagkatapos kong gamitin ang damit ko na pamunas sa mukha ko bago ako tuluyang lumabas ng bahay. Hindi na ako nagkotse
Total, malapit lang naman ang karinderya sa bahay. Nasa 10 minutong lakaran lang ang itatagala. Habang naglalakad ako ay may napansin akong isang matandang lalaking pulubi na nasa gilid ng kalsada. Seryoso itong nakatingin sa akin at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang akong nailang at kinutuban. Kahit nang malapitan ko na siya ay hindi pa rin niya ako tinatantanan na titigan ng makahulugan. Tatang, pasensya na po kung magtatanong ako . Bakit po kayo nakatitig sa akin ng ganyan? May problema po ba sa akin? O di kaya ay may gusto ba kayong sabihin? Hinintay ko ng ilang saglit kung tutugon ba ito. Pero napasinghal na lamang ako ng malalim. Saka ko siya muling kinausap. Kung ano man po ang kailangan nyo, tatang, maaari po bang sabihin nyo na? Pero kung wala talaga at trip nyo lang akong pagmasdan, pasensya na po kasi gutom na ako . Ipagpaumanhin nyo po pero kailangan ko lang umalis. Tawagin mo na lamang akong Tatakindong, iho. Nagulat ako at kaagad na napalingon sa matanda nang bigla itong magsalita at magpakilala ng kanyang pangalan. Umihit ako paharap dito, saka ko siya ulit kinausap. Kung maaari po sumama na lamang po kayo sa akin, Tatakindong, at doon tayo sa may karinderya. Kumain po muna tayo habang nag-uusap, kung ayos lang po sa inyo. Tumango lamang ito at nagpatiuna ng naglakad. Sumunod na lamang din ako sa kanya at siya pa ang pumili ng pwesto kung saan kami uupo. Ang pinili niya ay sa walang katao-taong lugar. Hintayin niyo na lamang po ako dyan, Tatakindong . O-order lang po muna ako ng kakainin natin. Ano nga po pala ang ulam na gusto mo? Ikaw na ang bahala, iho. Sige po. Nawiwirduhan talaga ako sa inaasal ng matanda. Panay din ang linga nito sa paligid na animoy may hinahanap o pinagtataguan. Pagkabot ng serbidora sa mga in-order kong pagkain na nakalagay sa stainless na tray, ay dinala ko na ito sa aming pwesto. Pagkababa ko pa lamang ay kinuha na ng matanda ang isang platong kanin. Sa kanya ito kinain maski walang ulam. Tatakindong, ito po ang ulam para magkalasay ang kinakain nyo. Sa iyo na lang yan. Hindi ako nag-uulam ng karne. Kontento na ako dito sa kanin. Sige na, kumain ka na rin bago tayo mag-usap ng masinsinan. Hindi na ako sumagot. Pinilit ko na lamang na ubusin ang lahat ng in-order kong ulam. Nang maubos ko ay dito na ako inumpisang kinausap ni Tatakindong. Pagkakita ko pa lamang sa iyo kanina, Marco, ay alam kong ikaw na ang magdadala ng lahat. Lahat na maaaring magsalba sa sanlibutan. Ano? Tatakindong, baka gutom pa po kayo. Gusto niyo pa po ba ng kanin? O order pa po ako? Kung sa tingin mo ay nagdedeliryo ako, Marco, ay nagkakamali ka. Pinaghalong masama at mabuting ugali ang nananalaytay sa iyong sistema na hindi makikita sa isang pangkaraniwang tao lamang. Ang ugali mong iyan ay napaka-espesyal sapagkat kaya nitong gawing mabuti ang masama. Wala pa rin akong maintindihan sa mga sinasabi sa akin ni Tatakindong. Maski napakarami na nitong naipaliwanag. Kaya para mas maintindihan ko, ay hinayaan ko na lamang muna siyang magkwento. Alam ko na ang nasa isip mo, Marco. Pero maski anong paliwanag ko ay hindi mo pa rin maiintindihan. Habang hindi mo ito nararanasan, kaya sana ay mapagtagumpayan ninyong makalabas ng buhay sa pagpasok sa matandang kuwebang inyong gustong puntahan. Huwag mo sanang kalimutang tumawag sa Diyos dahil siya ang magiging gabay nyo sa lahat ng mga hakbang na inyong gagawin. Mag-iingat ka, Marco. Mag-iingat ka. Pagkasabi niyo ni Tatakindong, ay parang may ibinuga siyang usok na siyang pumuwing ng panandalian sa aking mga mata. Kinusot ko ito at nang muli akong dumilat, ay wala na siya sa aking harapan. Hinahanap ko siya sa paligid, gamit ang aking mga mata pero hindi ko na siya mahagilap pa.
Inilapag ko na lamang sa lamesa ang aking bayad sa aming kinain bago ako umalis sa karinderyang iyon. Lokong matanda yun ah. Nabusog lang, tumakas na. Ay nako, makauwi na nga lang para makapagpahinga. Pagka-uwi ko ay kaagad akong humiga sa aking kama. Dala ng kabusugan at pagod ay nakatulog kaagad ako. Pero parang kakaidlip ko lang nang marinig ko ang mga sigaw ng kaibigan kong si Narciso sa labas ng bahay. Ayaw ko pa sanang bumangon. Pero nang mapansin ko sa bintana na magagabi na pala, ay pabalikwas akong tumayo sa pagkakahiga. Tulog mantika ka talaga kahit kailan, Marco. Ano na? Akala ko ba ngayong gabi ang gusto mong pagpasok natin sa gubat para walang makakita sa atin na ibang tao? Ha? Oo nga. Napasarap lang kasi ang tulog ko. Pero tuloy tayo sa binabalak natin. Siya nga pala, may matandang lalaki akong nakilala kanina. Ang pangalan niya ay Tata Kindong. Pinakain ko pa nga siya sa karinderya eh. At saka… Tata Kindong baka mo, Marco? Teka. Narinig ko na ang pangalang iyan ah. Tama. Narinig ko iyan mula sa mga matatandang nagchichismisan na nadaanan ko sa tindahan noong nakaraang araw. Ayon sa narinig kong kwento nila, isa sa mga kinatatakutang nilalang ang magbabalik pagkatapos ng 20 taon simula noong sumumpa ito na magbabalik para magiganti dito sa lugar natin. Ayon pa sa mga ito, malakas daw na nilalang ang isang ito dahil sa kakaiba nitong katauhan. Napaismid ako sa kwento ni Narciso. Naging interesado ako sa mga sinasabi niya maski walang kasiguraduhan kung totoo ang kwentong narinig niya o gawa-gawa lamang. Ano namang klaseng nilalang itong sinasabi nila? Hindi ako sigurado kung tama ang narinig ko. Pero sasabihin ko pa rin sa iyo. Aswang. Oo, aswang ang tinutukoy ng matatandang tsismosa sa tindahan. Isa daw itong aswang na gabunan na may mataas na uri ng halimaw na kinatatakutan ng karamihan. Hindi ako nakaimik. Bagkus inisip ko kung anong itsura ang tinutukoy sa kwento ng mga matatandang narinig ni Narciso. Ano nga bang klase ang mga aswang na gabunan? Gaano sila kalakas at kabangis? Nagkaroon tuloy ng mga katanungan sa aking isipan na talaga namang pilit kong hinahanapan ng kasagutan maski alam kong wala akong ideya sa mga ganitong nilalang. Ang mabuti pa ay gumayak na tayo. Sakit lang sa ulo aabuti natin kakaisip sa gabunan na iyan. Unahin muna nating kunin ang kayamanan bago natin pakialaman kung totoo ang mga kwentong narinig mo sa matatanda. Mabuti pa nga, Marco. Umuwi si Narciso para magbihis at kunin na rin ang mga pwede naming magamit sa paghanap ng kayamanan sa loob ng papasukin naming kuweba. Gumayak na rin ako at nang tuluyan ng masakop ng dilim ang buong kalangitan, ay handa na kami ng kaibigan ko. Gaya ng usapan natin, Narciso, nakapag-yumak pa tayo sa lakad nating ito. Titigil na tayo at magbabagong buhay na. Hindi yung panghabang buhay na ganito ang magiging trabaho natin. Yan din naman ang matagal ko nang pinapangarap, Marco. Kaya makakaasa ka na tutupad ako sa lahat ng naging usapan natin. Mabuti naman kung ganon. O, paano? Tara na. Game. Huminga pa kaming sabay ng malalim bago inumpisa ang pasukin ng kagubatan. Sa bawat direksyon na aming tinatahak ay nakabase ito sa binabasang mapa ni Narciso na kanyang hawak. Makalipas naman ng ilang minuto, ay bigla kaming nakarinig ng mga kakaibang huni sa paligid na may kaakibat na kilabot sa aming kaibuturan. Narinig mo yon, Marco? Anong klaseng nilalang kaya ang mga nakatira rito? Mukhang totoo nga ang malaalamat na kwento na nakapaloob sa lugar na to ah. Ramdam ko ang takot ng kaibigan ko. Ako man ay hindi maiwasan na mahintakutan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming mga lakad, ay dito kami tinablan ng paninindig ng mga balahibo sa aming katawan. Huwag mong pansinin yan.
Pangkaraniwang hayop lang yan, pero iba lang ang huni kapag gabi. Ipagpatuloy mo na lang ang pagbabasa dyan sa mapa para hindi tayo maligaw. Tanging katapangan lamang ang ipinapakita ko kay Narciso. Hindi kasi pwedeng dito na magwakas ang aming mga pangarap kung lalamunin kami ng karuwagan. Hanggat maaari ay tuloy ang aming lakad. O ano na? Malayo pa ba, Narciso? Ayon dito sa mapa malapit-lapit na tayo sa kuweba. Konting oras na lamang at mararating na natin ito. Mabuti naman kung ganon. Madilim na ang paligid. Kaya inilabas na namin ang tig-iisa naming flashlight para magamit naming tanglaw sa aming dinadaanan. Hanggang sa napatamaan na nga ni Narciso ng ilaw ang hinahanap naming kuweba. Dito ay sumilay ang mapalad naming mga ngiti sa aming mga labi. Eto na yun, Marco. Ang kuweba kung saan nakalagak ang malaking kayamanan. Nahanap din natin, tol. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tara na't pasukin na natin yan habang maaga pa ng malimas na limpak-limpak na kayaman ng ating pakay. Pagod na rin ako, no? Pinasok na nga namin ito. Pero mas dumoble ang dilim ng paligid nang makatapa kami sa bukana nito. Kahit anong malikha naming ingay ay kaagad itong umuugong sa loob ng kuweba na animoy nasa ilalim kami ng lupa. Bakit ganun, Marco? Parang kakaiba yata ang presensya ng kuwebang ito. Hindi tulad sa mga nauna nating napasok na parang normal lang Dito, parang may nagmamasid sa atin Narciso naman, huwag mo kasing takutin ang sarili mo. Mamaya niyan may lumabas talagang halimaw dito. At sa nervyos mo atakin ka sa puso. Nako Marco, siraulo ka talaga kahit kailan. Pero pwera biro tol. Iba talaga ang pakiramdam ko dito May masama din akong kutob. Maglakad na nga lang tayo at maganap ng kayamanan. Puro ka katatakutan dyan Mas pumasok pa kami. Totoo ang sinasabi ni Narciso. Kakaiba ang temperatura ng kuwebang iyon. Para bang may nakatira ditong isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Habang naghahanap kami ng mga ginto, sabay pa kaming halos mapasigaw sa gulat ni Narciso nang makarinig kami ng tila isang halakak, nakakakilabot at nakakahilakbot ang tono hanggang sa nagkatinginan kaming dalawa. Ang mabuti pa, Narciso, bilisan na natin ang paghanap sa kayamanan. Hindi ko na maitatanggi ang tunay kong pakiramdam dito sa kuwebang ito Natatakot na rin ako. Akala ko ako lang ang nakakaramdam ng takot sa kakaibang tunog na iyon. Ikaw din pala. Huwag na muna nating pagtalunan iya. Muli ay hindi ko na naman natapos ang aking sasabihin nang pumailan lang ulit sa buong kuweba ang nakakatakot na tunog. Mas lalo kaming nahintakutan ni Narciso dahil sa sumunod na kaganapan. Mga mabibigat na yabag na tila palapit sa aming dalawa ang nakakuha ng aming atensyon. Lumabas na kaya tayo rito? Hindi ko na gusto ang nangyayari, Margo Ano ka ba, Narciso? Walang aalis. Kung sino o anumang klaseng nilalang ang may-ari ng mga ingay na iyon, sabay natin siyang harapin. At kung kinakailangan ay lalabanan natin ito. Kung ito ang tinutukoy na tagabantay ng kayamanan, ay hindi ko siya atrasan. Nagpatiuna ako sa paglalakad. Maski medyo nangangatog na din ang aking mga tuhod, ay nilakasan ko pa rin ang aking loob. Sa bandang harapan namin, ay inilawan ko ito ng aking flashlight hanggang sa magulat ako sa aking nakita. Kakaibang anino ang nahagip ng aking ilaw. Narciso, nakita mo ba yon? Ang alin, Marco? Yung dumang anino. Anino na may dalawang sungay sa ulo. Naku naman tol, hindi na biro ang mga nangyayari. Kung totoo man niyang nakita mo, pwede bang lumabas na tayo? Hindi, Narciso. Ngayon pa na nararamdaman ko na malapit na tayo sa kayamanan saka pa tayo aatras. Naiibang ka na yata Kung gusto mo, ikaw na lang ang lumabas kung naduduwag ka na. Hintayin mo na lamang din ang paglabas ko na dala-dala ang limpak-limpak na ginto. O sige Marco, mag-iingat ka. Ba't umalis na ang loko? Hoy, Narciso, bumalik ka rito.
Pero kahit anong sigaw ko sa kaibigan ko, ay hindi na niya ako nilingon pa kung kaya't nagpatuloy na lamang ako sa pagpasok sa kuweba. Wala pang halos 5 minutong paglalakad, ay naramdaman ko na mula sa aking likuran ang isang nilalang na sumusunod sa akin. Maingat ako sa bawat naging galaw ko, saka marahang pumihit parap dito. Nagsimula naman tumindig ang buong takot ko sa katawan nang tumambad sa aking harapan ang isang matangkad na nilalang. May mabalasik na muka, may matatalas na sungay at nagbabagang mga mata. Diablo! Hindi! Mga sigaw ko nang dakmain niya ako sa ulo. Iniangat niya ako sa ere na parang papel, saka ito humalakak ng malakas. Nagpumiglas ako pero wala akong magawa sa lakas niya. At nang maasar ang Diablo sa panlalaban ko, ay malakas niya akong ibinalibag sa pader, dahilan para masugatan ako sa ulo. Ramdam ko ang pag-agos ng aking dugo, kasabay ng panlalabo ng aking paningin. Pero nang aksidenteng nabitawan ko ang flashlight na dala ko, ay tumama ang ilaw nito sa mukha ng Diablong sumasalakay sa akin. Kaya bago ako nawalan ng malay, ay nakita ko sa mga mata nito ang kakaibang titig niya sa akin, kasabay ng pagsilay ng ngiti nito sa labi hanggang sa wala na akong maalala pa. Paggising ko ay natagpuan ko ang aking sarili sa bungad ng kuweba. Kita ko na rin ang labas ng maliwanag na kaya napagtanto kong umaga na ng mga oras na iyon. Pagbaling ko ng tingin sa kabilang gilid, ay halos kumislap ang aking mga mata dahil sa gabundok na gintong nakalatag sa aking harapan. Kayamanan? Ang dami! Wika ko na may ngiti sa mga labi. Tumayo ko saka ko ito nilapitan. Kumuha ako ng isang peraso saka pinagmasdang mabuti. Nang makasiguro kong tunay na ginto nga ang mga iyon, ay sinampal-sampal ko muna ang aking sarili dahil baka nananaginip lamang ako. Pero ramdam ko naman ang bawat palad na dumadapo sa aking pisngi. Totoo ito. Hindi ako nananaginip. Tagumpay kong nakuha ang kayamanan. Narsiso! Narsiso! Tawag ko sa kaibigan ko. Pero walang sumasagot. Kaya nagpasya muna akong iwan ng ginto para hanapin siya. Sa labas ng kuweba sa isang malaking bato ay nandun si Narciso na nakahiga at tila mahimbing pa ang pagkakatulog. Kaya naman agad ko siyang nilapitan at saka ginising. Hoy, Narciso! Gumising ka! Bakit ba? Istorbo ka sa pagtulog eh. Ano bang meron ha, Marco? Ikaw ba yan? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo dyan? Hindi multo, tol. Kundi isang Diablo. Nagulat naman ako sa sinabi niya. Kaagad din na nagbalik tanaw ang isipan ko sa mga nangyari kagabi. Pinagpapawisan ako na malagkit nang rumestro sa aking utak ang itsura ng Diablo na umatake sa akin. Umamin ka nga, Marco. May nangyari ba kagabi na dapat kong malaman ha? Huminga muna ako ng malalim. Saka ko inumpisa ng pagsasalaysay ng buong kaganapan sa aking naging karanasan. Ang totoo niya, Narciso, inatake ako ng isang hindi pangkaraniwang nilalang kagabi. Isang Diablo ba? Inawakan niya ako sa ulo. Niangat sa ere. Saka niya ako ibinalibag sa pader ng kuweba. Ang huli ko lang natatandaan bago ako mawalan ng malay. Dahil sa dugong nawawala at dumali palabas sa sugat sa aking ulo, ay ang hindi pangkaraniwang pagngiti ng Diablo sa akin. Pero ang mas ipinagtataka ko ay nang nagising ako sa bukana ng kuweba at sa paanan ko ay nandun ang isang tumpok ng ginto. Wala na rin ang sugat ko sa ulo. Ibig sabihin imahe ng isang Diablo ang nakamarka dyan sa dibdib mo. Magkabila ang dibdib ay may mga matatalas na mga mata. Samantalang ang buong katawan mo ay nakalarawan ng mabangis na itsura ng isang nakakatakot na nilalang. Saka ko pa lamang naramdaman na wala na pala akong suot pang itaas. Pinagmasdan ko ang katawan ko at dito ko nakumpirma. Totoo ang sinasabi ni Narciso. Isang imahe ng Diablo ang tila naging malaking tato
sa buo kong katawan. Kung hindi mo mamasamain, Marco, tumalikod ka nga. Bakit naman? Basta gawin mo na lang. Hindi na lang ulit ako nagtanong pa. Sinunod ko na lang ang utos ng kaibigan ko. Dito ay tila may binabasa siyang pangalan. El Diablo? Nanindig ang balahibo ko sa sinambit niya. Pati si Narciso ay mababanaag sa mga mata. Ang matinding hilakbot sa katagang sinabi niya. Paanong nagkaroon ka ng tatak na ganyan? At pangalan pa ng Diablo ang nakamarka sa likod mo, Marco? Saan mo ba ipinalagay yan ha? At ano ang pumasok sa isipan mo para gawin ang bagay na yan? Anong pinagsasasabi mo, Narciso? Wala naman akong matandaang nagpalagay ako ng ganyang marka sa likod ko. Isa pa, alam mong hindi ako mahilig magpatato, di ba? Kung ganun paano nangyaring nagkaroon ka ng ganyan sa likod mo? Huwag mong sabihin ng Diablong umatake sa iyo kagabi. Ang siyang may gawa niyan at sumanib sa iyo si El Diablo, kaya muli kang nabuhay. Imposible. Hindi ko alam, Narciso. Pero ayon sa mga naalala ko, ay hindi malabong namatay na ako kagabi. Isa pa, paano mo maipapaliwanag ang mga gintong nasa bukana na ng kuweba? Kaya ko bang hakutin ang lahat ng iyon na mag-isa sa isang gabi lang? Napaisip din si Narciso. Alam niyang may punto din ako sa mga sinasabi ko. Pero mahirap lang talagang paniwalaan ang mga nangyari. Sa huli ay niyaya ko na lamang siya kung nasan ang mga kayamanan. Gaya ko ay halos kuminang din ang mga mata niya nang makita niya ang mga ginto. Mahihirapan tayong ibaba ang lahat ng ito sa isang araw lang, Marco. Baka mapansin at makita din tayo ng ibang tao at baka maging sanhi pa ito ng ating kapahamakan. Kaya ang gagawin natin ay kukuha lang muna tayo ng sapat. Tapos ibebenta natin para sa panggastos natin. Balikan na lang natin itong iba sa ibang araw. Sangayon ako sa sinabi mo, Narciso. Tara na, umpisahan na natin habang maaga pa. Ganun na nga ang ginawa namin. Sa dala namin bag ay kinargahan namin iyon ng mga ginto na sakto lamang para hindi mahalata. Balak namin itong ibenta sa black market. Gaya ng lagi namin ginagawa sa aming mga namimina. Matagumpay naman namin iyong nagawa. Pero ang akala naming tahimik na lugar ang aming madadatnan sa baba ng kagubatan ay mali. Sapagkat sinalubong kami ng nakakagimbal na balita. Bumungad sa amin ng usap-usapan patungkol sa isang buong pamilya na pinaslang sa karumal-dumal na paraan. Mula sa ama hanggang sa 2 taong bunso ng pamilya ay pawang naliligo sa sariling dugo. Nagkalat sa buong bahay ang mga laman loob at nagkapira-pirasong katawan ng mga ito. Ang ipinagtataka ng mga residente ay kung bakit wala man lang nakarinig sa nangyaring krimen, gayong may mga malalapit namang kapitbahay ang nabiktimang pamilya. Hinala ng mga matatandang nagbubulong-bulungan ay mga aswang ang may kagagawan ng nangyaring pamamaslang. Sinang-ayunan naman ito ng karamihan. Habang kami naman ni Narciso ay tahimik lang na nakikinig sa may hindi kalayuan. Nagkatinginan pa kami at nagkataguan bago umalis sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Dahil sa nangyari ay nawaglit sa isipan namin ni Narciso ang kayamanan. Mas sinakop kasi kami ng aming kuryosidad kung sino ba talaga ang pumaslang sa pamilyang nabiktima. Kung totoo nga bang aswang o mga taong mga halangang bituka lamang ang may kagagawan. Oh, alam ko na yung mga titig mong iyan, Marco. Pakiusap lang, huwag ka nang makialam. Paano nga kung totoong aswang ang may kagagawan ng krimen? Anong laban mo sa kanila? Magunos dili ka sana sa mga gagawin mo. Abay, iisa lang ang buhay natin at wala nang rewind ito. Hindi ako sumagot, bagkus huminga ako ng malalim. Mayroon kasi sa bahagi ng aking kaibuturan ang tila nagsasabing hanapin ko ang may kagagawan ng karumal-dumal na krimeng naganap at pagbayarin sa kanyang sala. Ang ginawa ko ay iniabot ko na lamang kay Narciso ang aking bag. Sinabi ko na siya na lamang ang magbenta sa black market sa mga gintong daladala namin. Wala naman siyang nagawa kung hindi ang pumayag dahil paubos na rin ang kanyang budget.
Nang magkahiwalay kami ay dumiretso ko sa isang karinderya para kumain. Dito ko naalala si Tata Kindong, pati na ang kwentong patungkol sa mga aswang na magbabalik para magiganti. Tata Kindong, nasan ka na ba? Alam kong ikaw lang ang makakasagot sa mga katanungan ko. Kaya sana ay magpakita ka na sa lalong madaling panahon bago pa may muling mabiktima dito sa aming bayan. Kung totoong aswang ka nga at kalahi mo ang gumawa ng lagim, ay maituturing ba kitang kalaban? Halos hindi ko nabawasan ang inorder kong pagkain dahil sa kakaisip. Paglabas ko ng kainan ay dire-diretso na sana ako pag-uwi ng bahay. Pero bigla kong nahagip ng aking mga mata ang isang pamilyar na matanda, si Tata Kindong. Nakatayo ito mula sa may hindi kalayuan. Kumakaway sa akin na para bang gusto niya akong palapitin. Kaya naman kagad akong naglakad papalapit sa kinaroroonan niya. Alam kong hinahanap mo ako, Marco. Nagpakita ako kasi naramdaman ko ang kakaiba mong presensya. Mukhang nagtagumpay ka sa iyong naging misyon. Ang kulang na lamang ay ang gisingin ng iyong bagong pagkatao at iyon ay magigising lamang sa tulong ko. Bagong pagkatao ka mo, Tata Kindong? Oo, Marco. Ang pagkatao mo bilang kakaibang manunugis. Tatawagin ka sa bansag na Marco Mercado, ang may mutya ng dyablo. Hindi ako nakasagot. Tahimik ko lang na pinagmamasdan ng matanda habang tuloy ito sa pagkwento. Tama ang mga balitang nasagap mo, Marco. May angkan ng malakas na uri ng aswang ang magbabalik at iyon ay ang angkan ko. Pero may mali din sa mga salitang nakarating sa iyo dahil hindi ako ang tinutukoy rito. Tama, isa akong aswang pero isang mabuting gabunan. Ang kapatid kong si Kenzo, ang iyong tunay na kalaban. Napagbintangan lamang ako sa matagal na panahong lumipas dahil sa galing niyang magtago ng katotohanan. Nasa iyo na, Marco, kung maniniwala ka sa akin o hindi. Tata Kindong, ang sabi mo po aswang ka. Hindi ba mahirap pagkatiwala ng mga aswang? Paano kung nililinlang mo lang ako sa mga mabulaklak mong mga salita? Alam mo, iyo, kung may balak akong masama sa iyo, noong una pa lang sana tayo nagkita ay pinaslang na sana kita. Hindi ko na sana hinintay na makuha mo ang bertud ng diablong tagabantay na si El Diablo. Doon ay may espasyo na sa aking isipan ang nakumbinsi. May punto naman kasi ang matanda. Kaya naman huminga muna ako ng malalim. Saka siya niyayang umuwi sa aking bahay. Bukas na bukas din, Marco, ay sasailalim ka na sa pagsasanay para makontrol mo ang bertud na nakapunla na sa iyong katawan. Sapagkat galing ito sa kampo ng kadiliman na ang hangad lamang ay ang magasik ng lagim dito sa kalupaan gamit ang iyong katawan. Kapag hindi mo ito nagawang pasunurin ay tiyak na lalamunin ka nito hanggang sa maging pag-aari na niya ang katawan mo at wala ka nang magagawa para pigilan ng diablo. Ganito po ba talaga ka-delikado ang bertud na ito, Tata Kindong? Nakasalalay ang buhay ko sa paggamit ng kapangyarihang ito. Oo, iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ako papayag na mapahamak ka. Ipinapangako ko sa iyo, Marco. Hindi ka mapapahamak basta magtiwala ka sa akin. Pero bukas ay magsisimula tayo sa magaan munang pag-eensayo. Medyo delikado pa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Bago natin pag-ensayuhan kung paano gamitin ng tama ang iyong karunungan, ay palabasin muna natin ito sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Pakikipaglaban kanyo? Sino naman po? Hindi sino, iyo, kundi kung ano. Sila ay ang mga sigbin sa kanlurang bahagi ng gubat na sumalakay sa buong pamilyang nabiktima kagabi. Mga sigbin na alaga ng mga aswang na nakatira doon kaya humanda ka, Marco. Sana ay makisama ang bertud sa katawan mo. Paano naman, Tata Kindong, kung hindi po makisama? Anong mangyayari? Depende, pero pwede mong ikamatay. Hanip na sagot yan. Walang paligoy-ligoy yan.
Natawa na lamang ang matanda, saka ako tinapik sa balikat. Pero panandalian lamang ang saya niyang iyon at napalitan ulit ng pagkaseryoso. Tumitig ulit siya sa akin ng makahulugan. Pero sa pagkakataong iyon ay nakaramdam ako ng takot at awa sa kanya. Naputol lamang ang usapin namin nang marinig ko ang pagkalam ng sikmura ng matanda. Natawa ko pero nag-aalala din dahil sa naisip kong aswang ang kaharap ko at baka ako ang lapain niya. Kanin lang at tubig ay sapat na para mapawi ang gutom ko, Marco. Hindi kita kakainin dahil sigurado akong hindi masarap ang karne mo. Aba, grabe ka naman, Tata Kindong. Hindi ko tuloy malaman kung matatawa ko o maasar sa sinabi mo eh. O siya, hintayin mo na lang ako dyan at bibili lang ako. Salamat, iyo. Eksakto namang nakasalubong ko sa daan ng kaibigan kong si Narciso. Banaag ko agad sa mukha niya ang saya, kaya tiyak kong na-dispose na niya ang mga gintong dinala niya para ibenta. Marco, tiba-tiba. Ang laki na napagbentahan ko. Grabe, hindi ka maniniwala. Eh bakit naman ako hindi maniniwala, Narciso? Tumaas ba ang presyo ng ginto? Hindi, pero ang nahanap nating kayamanan ay ang tinatawag na first class. Solidong salido daw na ginto ang nahanap natin, Marco. Talaga ba, Narciso? Oo. Pero saan ba ang punta mo? Sa karinderya, bibili ng pagkain. Ikaw, kumain ka na ba? Hindi pa nga din eh. Kung ganun tara na. Samahan mo akong bumili. O sige, ako na ang taya. Yun galanti Pero akin na muna yung parte ko. Oo nga pala, pasensya na, nakakalimutan ko. O eto, tag 200,000 tayo. Yung butale ipang-inom natin mamayang gabi para naman makapag-relax tayo at hindi puro problema ang nasa isip natin. Pagkatapos naming mamili, ay kaagad din kaming umuwi sapagkat naalala ko si Tata Kindong na kumakalam na ang sikmura. Matyaga naman ito naghintay sa loob ng bahay. Hindi na rin nagulat si Narciso sa matanda. Dahil habang naglalakad kami, ay ikinuwento ko na ito sa kanya. Pagsapit ng gabi ay nag-inuman nga kami pero hindi sumali si Tata Kindong. Sapagkat hindi niya hiyang ang alak. Pero panatag naman ang kalooban kong nagpakalango sa alak. Sapagkat alam kong hindi kami pababayaan ni Tata Kindong kung sakali mang may mangyaring masama. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay mas nalalasing naman kami ni Narciso. Hanggang sa hindi na namin nakayanan at nakatulog na lamang kami sa aming kinauupuan. Pagsapit ng umaga ay masakit sana ang ulo ko dahil sa hangover. Pero tila nawala iyon nang makita ko ang mga bakas nang hindi ko matukoy na nilalang at may mga nagkalat pang balahibo na kulay itim. Dali-dali akong lumabas at dito ko nakita si Tata Kindong na may sinusunog na isang bagay. Nang mapansin niya ako ay napalingin ito sa aking kinatatayuan, sa kanya akong nginitian. Itinigil niya ang kanyang ginagawa, sa kanya ako nilapitan. May sumalakay na sigbin kagabi. Kamuntikan na namang may nabiktima. Pero dahil sa naalarma ang taong bayan ay nabulabog ito. Dumiretso ito sa inyong bahay. Kaya napilitan akong gayahin muna ang mukha mo. Saka ko ito nilabanan. Napatay ko ang sigbin at ito ang sinusunog ko ngayon, Marco. Pasensya na sa ginawa ko. Dahil ang tingin na sa iyo ng mga tao simula kagabi ay isang bayani na at kanilang tagapagligtas. Kaya ayusin mo na ang sarili mo. Dahil mamaya ay mag-e-ensayo na tayo. Grabe. Dire-diretso talaga ang kwento. Wala nang paligoy-ligoy. Pero hani pa, Tata Kindong. Naglasing lang ako. Pero pagkagising ko, instant hero na ako. Huwag ka nang magreklamo dyan. Doon ka rin lang naman patungo Pinaaga ko lang. Tara, magkape muna tayo pero ayaw ko ng may asukal. Baka magka-diabetes pa ako Pambira talaga itong matandang gabunan na ito. Health conscious din. Dumiretso na lamang ako sa kusina para magtimpla ng aming kape. Naramdaman kong gising na rin si Narciso. Kaya 3 tasa ko na ang aking tinimplahan. Dinala ko ito sa harap ng bahay
kung nasa ng upuang kahoy at lamesang kahoy na madalas kong tambayang kada madaling araw. Sumunod na din sa akin si Narciso na nakahawak sa kanyang ulo. Habang nagkakape ay sinasabihan na kami ni Tata Kindong ng aming mga gagawin. Pero si Narciso ay wala sa konsentrasyong makinig dahil sa hangover nito. Napagpasya na rin niyang hindi sumama sa gagawin naming pag-eensayo ni Tata Kindong. Sumang-ayon na rin ang matanda sa kagustuhan ng kaibigan ko na akin namang sinigundahan. Nang matapos na kami magkape, ay nagpaalam ng uuwi si Narciso para ipagpatuloy ang naudlot niyang pagtulog sa kanyang bahay. Kami naman ni Tata Kindong ay nagprepara na ng mga kakailanganin sa aming paglalakbay. Kabisado ng kasama kong matanda ang aming direksyong binabagtas. Halos nasa kalahating araw din kami naglakad bago namin narating ang isang malaking batong magkatabi na sa pagitan ay nagmistulang kuweba na may napakaraming baging sa paligid at may bahid ng pulang likido. Pagpasok natin dyan, ay lalabas tayo sa ibang dimensyon, Marco. Pero bago yun ay uusalin ko muna ang orasyon sa pagbubukas ng lagusan kung saan nagkukuta ang mga sigbin sa mundong walang araw. Kaya muli kitang papaalalahanan na mag-iingat ka. Pero huwag kang mag-alala dahil sa mundo ng masasama tayo mapupunta at dahil sa Diablo ang may-ari ng bertud na nasa katawan mo, ay tiyak na mapapagana mo ito at sana ay madali mo itong mapasunod sa iyong mga kagustuhan. Tumango lamang ako pagkatapos ay pumikit na ang matanda. Saka nag-usal ng mga salitang hindi ko maintindihan. Nang magmulat siya ay tinanguan niya ako. Saka nagsimulang maglakad papasok sa lagusan. Sumunod naman ako. Sinalubong kami ng nakakabulag na kadiliman. At nang muling magkakulay ang paligid, ay ibang dimensyon na nga kami. Kakaiba rin ang atmosfera doon na animoy nasa ilalim kami ng lupa. Wala pa kaming halos 5 minutong nagtagal doon, ay ramdam at dinig na namin ang mga yabag at alulong na mga nilalang na kaagad na tukoy ni Tata Kindong kung ano ang mga ito. Maging alerto ka, Marco. Nandiyan na ang mga sigbin kasama ang mga amo nilang aswang. Huwag ka magpapabaya. Kung ayaw mong magkagutay-gutay ang iyong katawan, iyo. Nakahanda na ako kanina pa, Tata Kindong. Winaksi ko na ang takot sa aking dibdib. Gusto kong ipagiganti ang mga pamilyang pinaslang ng mga hinayupak na yan. Uubusin ko silang lahat gamit ang aking bertod ng Diablo. Naramdaman kong bagyang nag-alab ang aking mga mata dahil sa inilabas kong emosyon. Pero kaagad din itong nawala. Maya-maya pa ay nakita na namin ang mga sigbin at aswang na nagkukumpulang sumugod sa amin nang kami ay maramdaman ng mga ito. Tanging ang malalaking apoy sa paligid na hindi namamatay-matay ang nagmistulang ilaw sa paligid. Hinigpitan ko ang hawak ko sa matalas kong sandata. Pagkatapos ay buong loob kong tinanggap sa aking sarili na ito na ang bago kong kapalaran, ang maging isang manunugis ng mga masasamang nilalang. Handa ka na ba, iyo? Opo, Tata Kindong. Handang-handa na. Dito na kami tuluyang nakipagsalpukan. Nagpalit na rin ng anyo si Tata Kindong bilang isang mabuting aswang nagabunan. Lahat ng nakakasagupa niya ay kaagad niyang sinasakmal sa leeg o di kaya ay binabali niya ang leeg ng mga ito. Samantalang ako ay wala pang napapaslang ni isa sa mga kalaban. Kainis, Bertud, gumana ka na o. Ipakita natin kung gaano tayo kala. Napahiyaw ako sa sakit nang maramdaman ko ang pagbaon ng matatalas na kuko sa isa sa mga aswang sa aking likod. Padapa akong bumagsak sa lupa na iniinda ang malalalim kong sugat na natamo. Mabuti na lamang at nasaklolohan pa ako ni Tata Kindong bago ibaon ng isang sigbing na lumapit sa akin ang matatalas nitong pangil sa aking leeg. Sa isang suntok na matanda at malakas na tumilapo ng halimaw, kaya naisalba niya ang aking buhay. Kaya mo pa ba, Marco? Opo, Tata Kindong. Sige na, magpahinga ka muna dyan at ako na ang bahala sa mga salot na ito. Pilitin mong magawang palabasin ang iyong bertod.
Kausapin mo ito sa iyong isipan. Kaya mo yan, Marco. Magtiwala ka lang sa sarili mong kakayahan. Pagkatapos niya akong bilinan, ay umalis na si Tata Kindong para labanan ang mga sigbin at aswang. Nakakabilib ang mga galawan ng matandang gabunan. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya. Kaya namang ginawa ko siyang inspirasyon para gisingin ang bertod ng dyablo sa aking katawan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Gumawa ng konsentrasyon upang kausapin ang dyablo na nananahan sa aking katawan. Sa isipan ko ay matagumpay naman siyang nagpakita. El Diablo, kung ano man ang dahilan kung bakit hindi mo ko pinatay sa loob ng kuweba, pwede bang maski hindi mo sabihin ang tunay mong pakay sa akin? Maaari bang ipahiram mo muna ang iyong kapangyarihang itim at lakas ng isang dyablo? Kung pababayaan mo ako ngayong mapahamak at mamatay, baka pati ikaw ay madamay. Mga aswang ang kalaban namin at hindi lang mga ordinaryo. May mga sigbin din na malahalimaw kung gumalaw. Bahala na kung hindi ko man kayanin ang lakas ng puwersang ipagkakaloob mo. Malaya kang kunin ang katawan ko. Kaya pagbigyan mo sana ang kahilingan kong ito, El Diablo. Naghintay ako ng tugon niya, pero nanatili lamang siyang nakatitig sa akin habang nakangiti. Noong nawawalan na ako ng pag-asa at nagpa siyang idilat na ang aking mga mata, ay dito ko na siya narinig na nagsalita. Masusunod. Sa sinabi niyang iyon ay alam ko na ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ko magpasalamat, ay nagmulat na ako ng aking mga mata. Napatingin naman ako sa kinaroroonan ko. Si Tata Kindong na may bahid ng pagkagulat sa mga mata, pero sa huli ay napangiti din ito. Umiti din ako sa katipid na tumango. Pagkatapos nun ay naramdaman ko na lamang ang paggapang ng marka sa aking katawan na tila gusto nitong sakupin ang buo kong pagkatao. Hanggang sa tuluyan na akong sukluban ng imahe ng isang dyablo na ikinagulat din ng mga aswang at sigbin dahil sa pinalabas kong presensya na nagmumula sa isa sa pinakamalakas na alipin ng kadiliman. Nakakakilabot na kapangyarihan! Handa ka na, Marco Mercado! Handang-handa ka ng lumaban! Sinubukan kong gamitin ang aking bilis. Bumilib ako sa aking sarili sapagkat ilang segundo lamang ay nakarating na ako sa tabi ni Tata Kindong. Parang kisap mata ang bilis ng aking paggalaw. Ang isang aswang ay sinubukan niya akong dagitin. Dito ko naman sinubukan ng aking puwersa kung gaano nga ba ito kalakas. Mas lalo akong namangha dahil sa pinakawalang kong suntok na hindi naman tumama sa aswang pero tumilapon pa rin ito at bumalandra sa isang puno. Dahilan para bawian ito ng buhay. Magkakahalong emosyon tuloy ang aking nararamdaman ng mga sandaling iyon. Pero tinapik ako ni Tata Kindong sa aking balikat. Marco, mukhang ang pag-eensayo nating ito ay mauuwi na sa madugong labanan na. Nararamdaman ko na kasi na nandito na rin ang mga masasamang gabunan na pinamumunuan ng kapatid kong si Kenzo. Nararamdaman ko rin na parating na ang kanyang pangkat, kaya mas lalo kang maghanda. Nakausap ko na sa isipan ko ang diablong tagabantay Tata Kindong. Alam kong tinanggap na niya ang kasunduan namin, kaya wala po kayong dapat na ikabahala. Handa na ako sa magaganap na digmaan. Muli naming hinarap ang mga aswang at sigbin. Walang humpay na pagdanak ng dugo sa lupa ng aming mga napapaslang. Lahat ay ginigilitan namin ng leeg para makasigurong hindi na muling mabubuhay. Nandiyan na ang mga kalahi ko, Marco. Dumistansya muna tayo. Kaagad naman akong sumunod. Ang mga natitirang aswang at sigbin ay nagsiluhuran sa lupa na tila nagbibigay pugay sa kinikilala nilang hari na si Kenzo, ang kakambal ni Tata Kindong. Pati ang mga gabunan na itim ang mga buhok ay nagsiyukuan. Nahawi ang mga ito sa dalawa para bigyan daan ang kanilang haring gabunan. Kaagad na kinamusta ng masamang hari ang kasama kong matanda na may halong pang-iinsulto. Alam kong nagngingit-ngit na sa galit si Tata Kindong, pero tinitimpi niya lamang ito. Wala ka ng karapatang tawagin akong kapatid, sapagkat simula ng tinraidor mo ko, ay itinuring na kitang patay, Kenzo.
Isa kang malaking kahihiyan sa ating lahi. Pero tumawa lamang si Haring Kenzo. Sinabi nito na hanggang ngayon ay napakadrama pa rin ng kanyang kapatid. Hindi nagtagal ay inutusan na niya ang kanyang mga alagad na sugurin kaming dalawa. Muli kong ikinuyom ang aking mga palad. Pero natigilan ako nang maramdaman ko na unti-unting humaba ang mga kuko kong parang kutsilyo ang mga duluhan. Nangitim na rin ang gusto ang aking balat at nagsitubo na ang balahibo ni El Diablo. Tuluyan na akong naging taong Diablo ng mga sandaling iyon. Bago ko kitilin ang inyong buhay, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Marco, Marcong Marcado, ang magsisilbing tagatugis ng inyong mga aswang. Uubusin ko kayo! Sa banta kong iyon ay walang nagpatinag. Patuloy ang pagsugod ng mga ito sa amin. Kaya namang kinindatan ko si Tata Kindong. Saka sinenyas ang dumistansya muna. Mabuti na lamang at kaagad itong sumunod. Sa pagpapalabas ko ng buong porsyentong nananalaytay na kapangyarihan sa aking kaibuturan, ay bagya akong lumaki pati na ang pangangatawan ko. Tikman ninyo ang makamandag na kuko ng isang Diablong tagabantay. Mamamatay kayo! Bawat wasiwas ko ay isang aswang o isang sigbin ang kagad na bumabagsak sa lupa na nahahati sa ilang piraso. Para lamang akong pusang nangangalmot ng mga daga habang lumalaban. Karumal-dumal ko silang pinapatay gamit ang matatalas kong kuko hanggang sa napansin kong naliligo na ako ng dugo ng mga napapatay ko. Naging pula tuloy ang kulay ng mga oras na iyon. Natawa na lamang ako habang wala pa ring habas na lumalaban sa mga kalaban. Marco! Ay nako! Magtira ka naman sa akin! Abae, sosolohin mo yatang ubusin ang mga mokong na yan ha! Hindi pa ako pinagpapawisan. Maawa ka naman. Natigilan ako sa sinabi ni Tata Kindong. Tinignan ko ang bilang ng aming mga kalaban. Muntik pa akong mapahalakhak dahil sa itsura ni Haring Kenzo na masamang nakatitig sa akin. Wisit na yan. Wala na palang 20 ang bilang ng alagad ng kakambal mo, Tata Kindong eh. Napasarap kasi ang pagpaslang ko sa kanila. Loko ka. Kamuntikan mo pa akong hindi tiniran. Saka wala akong kapatid, no? Sige na, akin na iyang natitirang mga iyan. At ikaw na ang tumapos sa hari nila. Para kasing nilalabanan ko ang salamin kapag ako ang humarap diyan eh. Sige po, Tata Kindong. Maski hindi sabihin ni Tata Kindong ang tunay niyang saloobin, ay nababasa ko pa rin ito sa kanyang mga mata. Lumapit ako kay Haring Kenzo na panay pagmumura sa akin. Si Tata Kindong naman ay pumuwesto sa bandang nakatalikod sa aking kinaroroonan. Tiyak na ayaw niyang makita kung paano ko patayin ang kanyang kakambal. Pasensya na Haring Kenzo, pero kailangan kong sundin ang utos sa akin ng kapatid mo at saka para wala na rin kayong mabiktima pang ibang tao. Pipilitin pa sanang tumayo ni Kenzo mula sa pagkakadapa sa lupa, pero hindi ko na ito pinayagan pa. Tinapaktapakan ko ang kanyang ulo, kaya paulit-ulit itong nagpasubsob sa lupa. Nang hindi na ako masaya sa ginagawa ko, ay muli kong pinahaba ang aking mga kuko. Saka ako tinadtad ng saksak si Kenzo sa may likuran nito. Hindi ko na rin hinayaang makaahon ang mukha niya sa lupa para hindi na ito makalikha pa ng sigaw. Nang bawian na ito ng buhay, ay dito pa lang din naubos ni Tata Kindong ang kanyang mga kalaban. Nagbalik na rin sa normal ang aking itsura bilang isang simpleng binata. Pero biglang nanlabo ang aking paningin at ang natatandaan ko na lamang ay ang pagtakbo papunta sa akin ni Tata Kindong hanggang sa wala na akong maalala. Nagising ako na nasa isang magarang bahay. Pati mga kagamitan ay mamahalin din. Pagtingin ko naman sa kabilang gilid ay dito ko nakita si Narciso na nakangiti habang nakasuot ng mamahaling kasuotan at punong-puno ng alas ang katawan. Oh, Narciso. Mukhang alam ko na ang nangyari ha. Pero teka, ang bilis mo naman yatang nabenta ang lahat ng iyon. Anong mabilis ka dyan? Eh mahigit 1 linggo ka na kayang walang malay. Mabuti at magaling si Tata Kindong na manggamot kaya buhay ka pa. Bago siya umalis ay siniguro muna niyang ligtas ka sa kapahamakan. Umalis? Saan siya pumunta?
Aba, hindi ko alam Marco. Pero gaya ng sinabi niya ay hahanapin daw niya ang kapalaran niya. Ops, huwag ka na maraming tinatanong dyan. Magpahinga ka at magpalakas kasi hindi ko kayang bilangin ang pera sa kabilang kwarto eh. Napailing na lamang ako at natawa. May bahid ng kalungkutan dahil sa pag-iwan sa akin ni Tata Kindong. Pero masaya na rin ako dahil alam ko namang masaya din siya sa ginawa niya. Namuhay nga kami ng marangya ni Narciso. Ang iba ay ibinahagi namin sa mga nangangailangan at ang iba ay pinundar namin ng negosyo. Hindi na ako nag-asawa sapagkat takot ako na baka balang araw ay singilin din ako ng dyablo sa aking pagkakautang sa kanya. Sa ngayon ay ninanamnam ko muna ang sarap ng natitirang sandali ng aking buhay kasama si Narciso. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana ay may napulot kayong aral dito. Lubos na gumagalang, Marco.